Sir Popoy, ito po bang mga Senate investigation or congressional investigation, base sa iyong observation, nakatulong ba talaga sila sa ating bansa? Historically, meron bang mga nangyaring positibo out of these investigations? Meron naman. Depende talaga yan kung sino ang chair ng Blue Ribbon Committee. Pag matino yung chair ng Blue Ribbon Committee, masinop magtrabaho, gumagawa ng committee report, merong lumalabas na halimbawa, doon sa investigasyon, doon sa pondo ng AFP noon, yung upslide, etc., no, na binangkarote dahil sa corruption ng ibang general, yung investigation ng Blue Ribbon na kay si Canene Pimentel ang may hawak noon, yung lumabas na committee report was used by the ombudsman afterwards to file cases against the board of the fund. Kasama ang chief of staff na kinasuhan. So depende yan sa chair, depende kung gaano kametikuloso at gaano kaganda ang proseso ng investigasyon at depende sa committee report na lalabas. Meron ding mga worst case scenarios na may mga investigasyon na walang committee report na lumabas. Tinatamad ang chair, o hindi naman naging investigation in aid of legislation. Ibig sabihin, ginamit lang ito sa pamumulitika. Tinarget, ginamit yung komite para banatan yung mga kalaban. Meron din ganon. So, pero merong mga investigasyon na maganda naman ang resulta. Maraming ang posibilidad, Mark, nasabi mo na kung nagsalita siya at kinlear niya yung mga ibang senador. Paano kung magsalita siya at in-implicate naman niya yung ibang mga senador? Anong mangyayari, Attorney Trixie? Mas masaya. Actually, pag in-implicate niya yung mga, kahit sino, maging senador man yan o kahit ordinaryong mamamayan, pwedeng gawing basehan ito para sa further investigation ng kawani ng ombudsman. Consequently, pwede rin naman siyang mag-issue ng mga statements na nakaka-exonerate. Pero unless itong statement na ito ay ma-adapt at gawing bahagi ng investigasyon sa ombudsman, hindi siya maiko-consider na ebidensya. So, of course, yung minutes nung meeting na yun, maaari ng hearing na yun, ay maaaring gamitin. Pero iba talaga ang direct testimony. So, maaaring maging lead ito para sa isang investigasyon. Kung consequently yung testimony na yun ay maging bahagi ng isang sworn statement, then pwede na siyang ebidensya laban dun sa mga na-incriminate niya. Ayun. Okay. Gio Tingson. Maraming salamat. Tawagin natin si Greggy Hagonoy para sa kanyang tanong. Greggy? Good evening po. Yung question ko po is for Attorney Luna. Since it's been a long run issues na po yung yung tungkol po dun sa PDAP scam. May time frame po ba tayo dun sa pagsisiyasat na ito? Pati gaano po siya na mas maaga po nating mas matapos? Actually, walang time frame or deadline or duration. Depende yan sa investigating body. So, it depends na on the Senate Blue Ribbon Committee and mga senador kung hanggang kailan. They will have to put some break dito sa investigation kasi the people, ang mga mamayan, are really hungry for the truth. Hindi pwede na the investigation will be indefinite. Dapat merong time frame which is reasonable, depende din sa proceedings nila. So it's really up to Senator T.G. Ginggona and the members of the Senate Blue Ribbon Committee kung hanggang kailan ang duration ng kanilang investigasyon. Because we cannot wait. This issue has already divided our country. We are now highly polarized, may mga factions na nagaganap, factionalism, and of course, there are so many diverse opinions. Merong in favor of the PDAP, merong against the PDAP, against certain senators, or in favor of certain senators. So we cannot afford to wait any minute longer. Attorney Trixie, meron pong komento na lumabas mula sa National Treasurer ukol sa pera na nakalagay sa Malampaya na wala daw pong laman ito at nilagay po ito sa isang pondo na tinatawag na Fund 151. Constitutional po ba ito at pwedeng gawin? At sabi nila, commingled daw po ito. Ano ibig sabihin ng commingled funds para sa ordinaryong mamamayan?
Ang ibig sabihin ng commingled funds, meron kasi tinatawag na fiduciary relationship o obligation. Ibig sabihin, may pinagkatiwalaan ka na magtabi ng particular na pondo. Kapag hinalo mo yung pondo na yon, lalo na hinalo mo dun sa hindi siya pinapayagan ng batas, nagkakaroon ng violation nung fiduciary relationship na yon, nung pagtitiwala sa iyo bilang tabi ng isang pondo at taga-manage yon in an efficient and efficacious manner. So dito, kung hinalo man, hindi natin i-assume muna na totoo, kung hinalo man na commingle itong mga funds na to at wala itong basihan sa batas, then meron ngayong responsibility o liability yung public officer na nag-authorize ng ganon. Ang pagkaintindi ko is ang malaking fund kasi ay nagbibigay ng malaking, ang batas na nag-govern nito ay nagbibigay ng malaking discretion sa presidente sa pag-dispense nito. Ngayon, kung kasama dun sa batas and hindi ko pa nakikita dun sa batas na nag-govern sa Malampaya na maaari siyang i-commingle sa ibang fund o maging rebook, kumbaga, malagay sa ibang accounting o ibang fund na iba yung purpose niya, then meron tayong nakikitang malaking liability. Ganito kasi yan merong pondo, nasa loob ng bangko at nasa accounting books. On the accounting books, andyan pa yung Malampaya funds. Pero itong fund na ito, kinuha dun sa account na yon at nilipat sa ibang account. Kung ibang pondo ito, kasi may special law Malampaya Fund, kung ibang pondo ito, iisipin na natin na merong tinatawag na technical malversation. Kasi ang disbursement nito ay very specific. So lahat ng mga government offices, merong particular na pondo at merong titulo minsan yung pondo na yon. For example, sa NCCA, merong National Endowment Fund, ibang account yon, meron for the General Appropriations Act para sa operations. Hindi mo pwedeng ihalo yung dalawang funds na yon kahit meron kang maayos na libro. So ang nangyari dito sa Malampaya, nasa libro yung pondo, wala sa bangko. Okay. Senator Sagisag, ngayon nga po na nasa korte na, nasa Supreme Court na po ang kaso ng PDAF at ng DAP at ng iba pang mga pondo, may komento na naganap ng oral argument. Sinabi po ni Justice Carpio na, well, it was riddled with unconstitutionality or it's unconstitutional on its face habang hearing pa lang po. Sa tingin nyo ba, he prejudged the case as a justice or karaniwan po itong ginagawa kapag may oral arguments? Ngayon, bukas na po kasi sa publiko ang mga argumento. I really find questionable why a referee at the beginning of the game would join the other team. Yun ang nangyayari dito na kasi nung 2001, I was among those who filed a quo warranto petition to question yung power grab of GMA na pinatalsik si ERAP. Doon, nakita natin lahat sa television, si Chief Justice Davide was administering the oath. At si Art Panganiban, spread eagle, was waving to the crowd. Ang hindi ko alam, 12 other justices kasama ron. Aba, yung pala mga magpapasya, sumali na doon sa other team. Kaya natuloy yung decision. In this particular case, ganito ang gagawin ko ron kung ako ang abogado. Your Honors, pwede ho bang umuwi na ako? Dahil tapos na po ang laro O kaya, Mr. Justice, could you inhibit yourself? And I would appeal to the others to wait until all the arguments and the evidence are in before making a judgment. Pero hindi pwedeng umpisa pa lang ng laro Sinabi na nung referee, panalo yung team A against team B. Kaya hindi ko na alam kung anong sistema ngayon sa Korte Suprema, but I myself
nahulog sa upuan nung makita ang headline yun. Maraming salamat po. With that, tawagin natin si Jake Fajardo. Ang tanong, Jake? This question is for Authority Trixie. So, why is it NGO are giving funds without pre-audit on projects? Sorry, why is it that NGOs? Are giving funds without pre-audit on projects? Because there is no pre-audit. Ayon sa COA, dati kasi ang COA merong pre-audit. Tapos pinasok nila sa implementing rules and regulations nila na hindi na mag-pre-audit ang COA, post-audit natin. Hindi lang ito para sa mga NGO, para din ito sa lahat ng mga government agencies. Kasi nagre-reklamo ang COA pagka nag-pre-audit daw sila, sa kanila bumabagsak yung kasalanan kapag nagkamali sila sa pre-audit. Totoo naman. So, para hindi na papasok yung ganong klaseng issue, hindi na sila nagpe-pre-audit. Nagiging obligasyon ngayon ng government agency o ng NGO na i-guess nila kung tama yung pagkakagastos nila ng pera. Lalo-lalo na in instances na napaka-esoteric ng COA regulation na maisa-cite later on at i-disapprove yung kanilang disbursement. Medyo malaki yung guesswork dito. But dyan nga yung isang malaking problema, wala talagang pre-audit. Okay. Itong pagtestigo ni Janet Lim Napoles, mareresolba na kaya itong katanungan ng bayan patungkol sa PDAF-SCAM o mas dadami pa ang Tama katanungan? yun. At gusto din natin itanong, ano ba ang posibleng timeline nito para malaman ng taong bayan, base po sa kaalaman ng ating mga abogado dito, gaano po katagal at anong mga steps ang dadaanan nitong kasong ito para hustisya ay makamit. Magbabalik po kami.